Ilang presyo ng gulay tumaas dahil sa oil price hike. Ang detalye mula kay Kamarshina Torno. Kamarshina. King pasanin para sa mga ordinaryong consumer ang walang humpay na taas presyo ng ilang pangunahing bilihin sa merkado. Ang gulay kasi na karaniwang takbuhan o murang opsyon nating mga Pinoy, lalo't kapag kakarampot lang ang ating budget, ay malaki nang itinaas ngayon. Sa price monitoring ng Department of Agriculture, nasa pagitan ng 10 piso hanggang 60 piso ang itinaas sa kada kilo ng mga lowland at highland vegetables. Napakamahal. Tataas pa raw to bukas. Tuwing araw-araw tumataas to. Ayaw na sila bumaksak dahil wala na rin sila makuhaan sa probinsya. Sa palaran na lang yan. Matalo, manalo para kami nagsusugal. Sugal nga lang pagtitinda namin. Diskarte raw ang kailangan ayon sa ilang mamimili para lang mapagkasya ang budget sa pamimili. Si Kuya Ariel at Aling Nelly mas piniling mamili ng tumpok na gulay. Mas mura kasi siya compare sa loob na per kilo. Mayroon budget din. Maraming mahal. Marami na mahal, lalo na sa karne. Hanap ka ng gulay na in season, na abundant, mas mura yon. Gulay lang talaga, nasa 500 yan a week. Now, konting na lang. Before, medyo okay pa. Ang tindering si Aling Jocelyn, hindi napigilang questionin ang Administrasyong Marcos dahil mula nang maupo siya, nagmahal na ang lahat ng bagay maliban sa sahod. Giit niya, hindi niya naramdaman ang ginagawang aksyon ng gobyerno dahil mas lalong ibinaon sila sa hirap dahil sa mahal ng mga bilihin. Wala pa. Simula nang umupo, wala pa ako nararamdaman. Sa totoo lang. Sabi lang ng totoo, di ba? Mas maganda pa nga yung ni Duterte dati. Iba't ibang factors ang nakikitang dahilan ng Department of Agriculture sa pagsirit sa presyo ng ilang gulay sa merkado. Sinabi ni DA spokesperson at Assistant Secretary Arnel de Mesa na kabilang ang pabago-bagong panahon kung kaya't nade-delay daw ang pagtatanim habang tinamaan naman na nagdaang bagyo ang ilang taniman. Aminado ang Department of Agriculture na nakaapekto sa pagtaas sa presyo ng ilang gulay ay ang 4 na linggong sunod-sunod na oil price hike. Pag malayo yung pinanggagalingan, kagaya ng Benguet, Baguio o Southern Tagalog, may additional na expenses pag mahal ang gasolina. Of course, ang lalaki ng increases eh. Yung mga presyo na mataas, they are very temporary at pag bumalik uli yung malaking harvest, bababa uli yan. Para sa George at sa Pilipinas kung mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News. Samantala, employment rate posibleng tumaas dahil sa wage hike. Detalye ng balitang yan mula kay Kapartner Creslin Cataro. Kapartner Creslin. Sa posibilidad na hindi makasunod sa inaprobahang panibagong aumento sa sahod, maaring mapilitang magsara o magbawas ng mga manggagawa ang micro, small and medium enterprises o MSMEs o mga maliliit na negosyo. Ayon kay National Economic and Development Authority o NEDA Secretary Arsenio Balisacan, oras na mangyari ito, papalo sa 40,000 hanggang 140,000 ng mga manggagawa ang posibleng maapektuhan. Magugunitang inaprubahan na ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board, Wage Board, ang 35 pesos na wage increase sa National Capital Region. Sinabi pa ng kalihim na posible itong magresulta sa muling paglobo ng unemployment rate sa bansa. It could increase unemployment rate, but again, it's a very negligible number. And it could impact on something like to 40,000 to 140,000 depending on the region. It's still again not as big as one would expect if those rate adjustments were much higher. Iniulat din ng NEDA chief ang negatibong epekto ng wage hike sa national output ng gross domestic product ng bansa. The national output GDP would be impacted negatively, but it's a very small impact. It's just about 1/10 of 1%. Sa kabilang banda, nagbigay naman ng katiyakan si Department of Labor and Employment o DOLE Secretary Bienvenido Laguesma na mahigpit ang kanilang pagmomonitor sa epekto ng anumang wage adjustments sa parehong mga mawawala ng trabaho at sa mga kumpanya. Yung nakaraang taon, nagkaroon din ng epekto yung adjustment na binigay ng National Capital Region
tripartite wages and productivity boards. If I recall correctly, merong more or less mga 20,000 na naapektuhan doon sa ginawa ng adjustment. Sa ngayon, Anila Guesma, wala pa silang namomonitor na may mga kumpanyang nagsara dahil sa 35 pesos wage hike. We are not saying na any transformation or anything that happens in the place of work will always have some impact, whether positive or negative. But we focus on the positive. Sa datos ng Philippine Statistics Authority, naitala ang 4.1% unemployment rate noong May 2024. Katumbas ito ng 2.11 million na bilang ng mga walang trabaho batay sa Labor Force Survey. Mas mataas ang nabanggit na bilang kaysa sa naitala noong April 2024 na 2.04 million. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal. Creslyn Catarong, SMNI News. Sa iba pang mga balita, pag-target ng Kamara sa SMNI, nagsimula noong dumupensa si Pastor Apollo kay VP Sara. Alamin natin ang detaling yan mula kay Kapatid Sara Santos. Where, Sara? Sa naging press conference ng The Kingdom of Jesus Christ o KOJC, Miyerkules ng gabi, ika-9 ng Hulyo, ibinahagi ni Jeffrey K. Eric Celis, dating CPP-NPA-NDF National Intelligence Officer, na nagsimula ang pag-target ng Administrasyong Marcos Jr. sa Sunshine Media Network International o SMNI sa pamamagitan ng Kamara nung nanindigan si Pastor Apollo C. Quiboloy ng KOJC sa pagdepensa kay Vice President Sara Duterte. Ay makasi, tumitingin na sa 2028 at alam nilang mahal siya ng tao. So, medyo na-insecure na yung ibang may mga ambisyon na pumunta doon. Kasi alam nila, yung confidential fund na yon gagamitin niya para maprotektahan ang mga kabataan sa DepEd laban sa mga gustong dalhin sila sa kapahamakan. Droga, kamatayan sa bundok, ma-recruit magiging PA. Nung kinaltas yun sa kanya, lalong tumindi ang pag-ibig ng tao. At lalong nabilib ang Panginoon Diyos sa kanya. Kasi ang balak niya, layunin, hindi para sa kanyang sarili. Para sa bayang kanyang minamahal. Sa kabataan na kanyang minamahal. Kasi nakita niya kabulukan ng NPA. Kilalang nangunguna sa laban kontra terorismo, si Pastor Apollo C. Quiboloy nga ang pangunahing boses na tumutuligsa para tuluyan ng matuldukan ang ilang dekada ng pamamayagpag ng CPP-NPA-NDF sa bansa. Nitong nakaraang taon, matatanda ang inulan ng kabi-kabilaang batikos at pag-atake si VP Sara Duterte dahil sa issue ng confidential funds ng Department of Education kung saan siya ang itinalagang kalihim. It all started nung nanindigan po si Pastor Quiboloy. Kasama po ang SMNI na ipagtanggol ang isang napakalaking operation para wasakin ang pagkatao ng Vice Presidente. For more than 1 month last year, si Vice President Sara Duterte po ay pinunduhan nila Martin Romualdez ng kanilang mga dirty PR operators, all media and social media para palabasin nagahaman sa pundo. At illegal ang kanyang paghingi ng confidential fund at ang paggastos ng 125 million pesos. Ipinunto ni Ka Eric na naghari ang katahimikan ng mahigit 1 buwan dahil sa kawalan ng depensa noon para sa pangalawang Pangulo hanggang sa dumating ang panahon na nagsalita si Pastor Apollo. Hindi pa po nag-draw the line ang SMNI. Hindi pa po nag-draw the line si Rodrigo Duterte. Tahimik tayong lahat for more than 40 days. Daily attack against the Vice President. Even the National Task Force to End Local Communist Armed Conflict kung saan si Sara Duterte ay co-vice chairperson designated by the President was silent all the way. Walang nagtanggol sa Vice Presidente. Until one day, nagsalita si Pastor Quiboloy. Bago magsalita ang tatay, si Rodrigo Duterte. Sabi ni Pastor Quiboloy, hindi na pwedeng pabayaan ang ganitong kalakaran ng mga maruruming laro sa politika ng mga gahaman na politiko na ginagang up
ang Vice Presidente, walang nagtatanggol, even to the political party connected to her father. Walang nagtanggol ni isa sa kanya. Tahimik ang buong bansa sa napaka-unfair na paglunsad na ang attack dogs ay ang mga communist terrorist urban operatives sa loob ng Kongreso. Samantala, ipinunto naman ni Jay Sonza, isang political commentator, na bago pa maupong Pangulo si Bongbong Marcos ay halos anti-Marcos ang mga nasa mainstream media. Pero tila nag-iba raw ang ihip ng hangin at ito'y nagawan daw ng paraan ng Administrasyong Marcos Jr. para makontrol ang mga balitang lumalabas sa mainstream media. Yun lang at bigo silang mahawakan sa lieg ang SMNI. Pansinin ninyo, kahit nung hindi pa suspendido ang prangkisa, ang permit to operate ng SMNI. SMNI na lang ang natitira na nagpipiskalize, nagre-report ng tama. Nagkaroon nga ng sunod-sunod na pagdinig sa Kamara para imbestigahan ang prangkisa ng SMNI. Sa kasagsagan nito ay muling nabuhay ang Gikan sa Masa para sa Masa, dating programa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nagbibigay sa kanya ng boses para maliwanagan ang sambayan ng Pilipino sa mga pinaka-importante at mabibigat na isyu ng bayan at kanyang mapuna ang mga maling gawa ng mga nakaluklok sa kapangyarihan. Yun po ang dahilan kung bakit tinarget na ang SMNI at tinarget na si Pastor Kibuloy. At umabot sa ganito because nanindigan ang SMNI. Nanindigan si Pastor. And of course, when Pastor stands, Kingdom of Jesus Christ goes the way. Kaya umabot dito ngayon sa isang napakalubhang, very cancerous type of abuse of state instruments na ginagamit ngayon against SMNI, against Pastor Kibuloy. At ito'y sinakyan na po ng tatlong puwersa ng interes. Interes ng mga komunista na wasakin ang nagpalugmok sa kanila ng pamumuno ni Duterte at ang Vice Presidente, ganoon din si Sara Duterte. Interes ng Estados Unidos na muling makabalik at kontrolin bilang kolonya sa bagong panahon, neo-colony, ang Pilipinas through Marcos government. At pangatlo, yung interes ng mga oportunistang politikong dilawan at pinklawan nagsama-sama at ginamit ang kahinaan ng isang mahina at isang leader na ang interes ay hindi bayan kundi sariling pagbangon lamang. No matter what it will cost the government and the people, ito po ay nagsama-samang confluence ng mga factors building up towards this kind of very unjust and immoral na paggamit ng instrumento ng Estado ngayon laban kay Pastor Kibuloy at sa Kingdom of Jesus Christ. Sa huli, ipinunto naman ni Ka Eric kung ano ang naging simbolo ng SMNI sa lipunan. SMNI became the symbol of what journalism in the truest sense of being the pillar and conscience of the country in times of abuse of power and funds and mis- and malgovernance. SMNI stood for that. No ifs, no buts. Yun po ang katotohanan doon. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si Sara Santos, SMNI News. Samantala, Justice Secretary Remulla nasa mas maayos na daw na kalagayan ngayon. Ang detalye mula kay Kamara Jun Samson. Or Jun. Tiniyak ng Department of Justice na mas mabuti na ngayon ang kalagayan o health condition ni Justice Secretary Christine Remulla. Ipinaliwanag ni Justice Undersecretary Margarita Gutierrez na ito ay dahil nakatutok na talaga si Remulla sa pangangalaga sa kanyang kalusugan. Nabatid na noon pang March, huling nakita o pumasok sa kanyang opisina sa DOJ si Remulla matapos itong na-hospital at sumalang sa iba't ibang diagnosis para sa kanyang sakit na hindi na tinukoy sa publiko. Marami naman ang nagulat sa malaking pagbabago ng itsura ni Remulla matapos lumantad sa publiko at nagtungo sa Malacanang kahapon para lagdaan nila ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang inilunsad na 2024 Department of Justice National Prosecution Service Rules on Preliminary Investigations and Inquest Proceedings. Kaninang alas 10 ng umaga nang dumating dito sa DOJ ang kalihim at agad na dumiretso sa kanyang opisina at hindi muna nagbigay ng anumang pahayag sa mga mamamahayag na nag-aabang sa kanya. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Jun Samson, kapartner mo sa balita, serbisyo. Samantala, pagsabi ni PNP Chief Marbil na hindi pastor si Pastor Kibuloy, pinuna. Ang detalye ng balitang yan mula kay Kamara Paul Montebon. Kamara Paul. Especially you, PNP Chief Marbil, calling our pastor, he is not a pastor. Who are you? Sino po kayo para sabihin po na si Pastor Apollo Kibuloy hindi po pastor? At
fugitive po siya ng batas. Sino po kayo? Hindi napigilang magbigay ng matapang na pahayag ang isa sa mga ministro ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC dahil sa kawalan ng respeto ni PNP Chief General Romel Marbil nang tawagin nitong hindi pastor si Pastor Apollo C. Kibuloy kundi isang pugante na nagtatago sa batas. Giit ng KOJC Minister Carlo Catiel, walang karapatan si Marbil na tawagin ng ganun-ganun lang si Pastor Apollo. Dahil dito, ibinalik rin ni Catiel ang tanong sa general kung karapat-dapat rin ba itong tawaging hepe ng pambansang pulisya. Gayong sa mga politiko lamang ito sunod-sunuran at hindi sa taong bayan na sana'y dapat nilang pinaglilingkuran. Bigo rin anya ang PNP na protektahan ang mga naaapi at totoong biktima ng mga pang-aabuso ng mga nasa kapangyarihan at posisyon kung kaya't wala itong karapatan na alimurain ang pangalan ng butihing pastor. Ikaw, babalik ko po sa iyo ang tanong. PNP ka naman, chief ng PNP, Philippine National Police. Di ba dapat chief ka ng Philippine National Police at you have to serve and protect us na mga mamamayan ng bansang ito. But you are not serving and protecting us. You are serving and protecting sa interest ng mga politiko na pinaglilingkuran po ninyo. And you have the guts at kakapalan ng mukha na tawagin po si pastor na hindi po pastor. Kayo po, chief po ba kayo ng pambansang pulisya ng Pilipinas? O chief lang po kayo sa nag-utos sa inyo dahil sa pang-personal na interest? Nababatikos ngayon ang PNP dahil sa marahas at agresibong operasyon nito sa sanay simpleng pagsisilbi lamang ng arrest warrant kay Pastor Apollo na nauwi sa pananakit, pagsira sa mga ari-arian ng KOJC, pananakot at pagbaliktad sa mga totoong nangyari noong June 10, 2024 nang salakay ng mga ito ang mga sagradong lugar ng pagsamba ng KOJC members sa Davao City at Sarangani Province. Gayunpaman, buo ang paninindigan ng KOJC na hindi nila iiwanan si Pastor Apollo sa kanilang mga dasal na sana nasa mabuti itong kalagayan kasama ng gabay ng dakilang Ama. Tsaka yung sinabi na fugitive si Pastor o nag-i-evade siya sa law, for us, Kingdom of Jesus Christ, full-time miracle workers and members, we do understand and we are really praying for our beloved pastor's protection. It's like a story in the Bible, no? About what happened with a weak king, Ahab, and his wicked wife, Jezebel. Queen Jezebel, she's so wicked that he wanted to kill the prophet Elijah. That's why it was God who hid Elijah. He was hidden because to protect him, no, and to safeguard him para to preserve his life so that when the time comes, he can perform his mission that God has given him. So yun, magkaiba yun. Huwag kayo basta na lang magsabi na he's not a pastor, he's a fugitive. So yun ang stand ng Kingdom of Jesus Christ. Our beloved pastor will remain a pastor. Ano man ang accusations na ginagawa ninyo. Kaya dahan-dat, hinay-hinay kayo sa mga sinasabi ninyo. Darating anila ang panahon na matatapos na ang kapagsubukang ito sa Kingdom Nation at mananagot ang dapat na managot sa mga nang-alipusta sa tahanan ng Diyos at sa kanyang hinirang na anak. At sa huli, mananaig rin ang katotohanan. Kung ano man ang mga ginagawa niyo, mga playbook dyan, wala yang sinasabi sa kapangyarihan ng aming dakilang Ama. Kaya sa lahat ng mga nangyayari ngayon, may orchestration ng Ama, and He will intervene in the affairs of this nation. And time will come that the truth and justice will really prevail, because you cannot hide darkness from the light, because the light has already come and truth will really come out. Una nang ipinaliwanag ng legal counsel ng KOJC na hindi maituturing na fugitive o pugante si Pastor Apollo dahil ginagamit lamang nito ang kanyang karapatan sa ilalim ng batas, lalo pat may mga mapanganib na banta ito sa kanyang buhay. Sa halip naman na ianunsyo ang pabuya para kay Pastor Apollo, dapat anilang tugunan ng pamahalaan ang motion for reconsideration na inihain ng KOJC sa Department of Justice para sa reversal ng paghahain ng mga reklamo sa Pasig City at Quezon City Regional Trial Courts. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, nag-uulat Paul Montebon, SMNI News. Sauday pa rin sa balitang yan. Attorney Roque, sinabing mukhang walang alam sa batas si PNP Chief Marbil. Ang detalye ng balitang yan sa pagbabalik ni Kapartner Paul Montebon. Kapartner Paul. Yung Chief PNP nagbanta pa kay dating Presidente Rodrigo Roa Duterte na baka siya kasuhan dahil daw for ano bang krimen yung sinabi niya, for ano ba yon, yung obstruction of justice, dahil alam daw niya kung nasaan si
Pastor Kibuloy. Naku sir, PNP. Ano ba hindi ba kayo nahiya sa sarili ninyo? Ito na lamang ang nasambit ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque kay PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil kaugnay sa balak nitong pagsasampa ng kasong obstruction of justice laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaugnay ito sa sinabi di umano ng dating Pangulo na alam niya kung nasaan ang kinaroroonan ni Pastor Apollo C. Kibuloy. We're looking for ito. Any statement na nasasabi kung asin yung tao, talagang pinag-aaralan po namin kung talagang papasok doon sa PD 1829. And we're just waiting for witnesses po na ito po yung sinabi niya para may mag-file po ang PNP kung talagang saan nagwawaran po dito sa PD 1829. Pero para sa dating palace official, mas dapat questionin ang kapasidad ng PNP sa kanilang mga operasyon at hindi kailangang pag-initan ang isang retiradong presidente ng bansa dahil sa nalalaman nito gayong may malaking intelligence funds ang PNP pero hindi nito magawang makakuha ng impormasyon sa kanilang hinahanap. Sa katunayan, ani Roque, lumalabas na dereliction of duty na ang ginagawa ng PNP kasunod ng mga kapalpakan nito, partikular na sa paghahanap kay Pastor Apollo. Matatanda ang perwisyo ang idinulot sa iligal, marahas at mapang-abusong operasyon ng mga tauhan ng CIDG at Special Action Force sa ilang religious compounds ng KOJC sa Davao City at Sarangani Province. Gayunpaman, wala pa rin silang makuhang Pastor Apollo. 2 batalyon na ang inyong ginugol para hulihin yung 5 lugar kung saan sinasabi niyo nandun si Pastor Kibuloy. Walang Pastor Kibuloy. Napakalaki ng information ng inyong intelligence pad para malaman kung nasan si Pastor Kibuloy. Wala pa rin si Pastor Kibuloy. Ngayon, meron pang pabuya na 10 milyon. Wala pa rin si Pastor Kibuloy. Tapos pag-iinitan nyo ngayon ang retiradong presidente ng bansa dahil alam niya kung nasaan ang Pastor Kibuloy at kayo hindi. Naman kayo, no? Medyo dapat na mahiya na kayo dahil ito po ay mukhang dereliction of duty na. Dahil dapat sa dami ng resources ng gobyerno, dapat alam nyo na kung nasaan si Pastor Kibuloy. Samantala, tinawag rin na walang alam sa batas ni dating Presidential Legal Counsel, Attorney Salvador Panelo, ang hepe ng pambansang pulisya sa paniniwalang posibleng may alam si dating Pangulong Duterte sa kinaroroonan ng kanilang subject. Ani Panelo, hanggat walang matibay na ebidensyang hawak ang nagsabi na may alam siyang impormasyon sa isang taong target ng mga otoridad ay hindi ito maituturing na paglabag sa batas. Ito pong kay Presidente Duterte, yung plano nila, nagpapakita lang ng una-una, corny nga. Hindi niya alam kung anong joke at hindi. Assuming na hindi joke, hindi niya alam ang batas. Ignorante siya sa batas. Sabagat may desisyon ng Korte Suprema, kung yun lamang sinabi niya na alam ko yan, secret, ay hindi po pwede yan. Kailangan you have to introduce proof that the former president made positive overt acts that will conceal, that will help the escape, that will prevent the law enforcement agents to arrest him, ni Pastor. Wala naman po Kaya kalukuhan lahat yan. Yun ay isang pag-amin na naman na bigo sila. Dagdag pa ni Panelo kay Marbil, huwag gawing scapegoat si dating Pangulong Duterte sa mga kapalpakan nito sa pag-aresto sa isang tao. And please, Mr. PNP Chief, huwag mong gawing scapegoat itong si Presidente Duterte sa pagkabigo ninyo sa inyong incompetence ng pag-aaresto ng isang tao. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, nag-uulat Paul Montebon, SMNA News.